What's up, KG? Kapag umabot ka na ng 30s, minsan parang ang bilis na ng buhay. Yung iba may bahay na, may kotse, may negosyo. Tapos ikaw, iniisip mo kung huli na ba para magsimula. Pero paano kung mali pala ang tanong? Hindi late na ba ako? Kundi ano ba ang tamang simula? Pag-usapan natin. Let's go! Kapag nasa 30s ka na, parang biglang may countdown. Parang kailangan may ipon ka na. May sariling bahay, may investment, may negosyo. Kapag wala pa, feeling mo nahuli ka na. At masakit. Kapag nakikita mo sa social media na parang lahat ng kaedad mo successful na, doon nagsisimula ang pressure. Pero gusto kong itanong, sigurado ka bang nahuli ka? O baka maling tao lang ang pinagkukumparahan mo? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit maraming tao ang nagsisimula sa 30s at bakit hindi pa huli ang lahat. At sa dulo, ipapakita ko ang isang simpleng strategy na sana mas maaga kong natutunan. Bakit feeling natin late na? Ang totoo, hindi edad ang kalaban, comparison. Nung wala pang social media, hindi mo alam kung sino ang may bagong kotse. Hindi mo alam kung sino yung kumikita ng 6 digits. Ngayon, isang scroll lang, feeling mo ang dami ng nauna. Pero hindi mo nakikita ang utang, hindi mo nakikita ang stress, hindi mo nakikita ang failures. Highlights lang ang nakikita natin. Kaya unfair ang comparison. Example, may dalawang tao parehas 35 years old. Yung isa milyonaryo, yung isa kasi simula pala mag-ipon. Parehas silang 35 pero magkaiba ang kwento. Hindi race ang buhay, magkaiba ang starting line ng bawat tao. Ito ang hindi masyadong napag-uusapan. Sa 30s, mas marami ka ng experience. Mas alam mo na kung saan ka magkakamali. Mas kontrolado mo na ang emosyon mo kaysa nung nasa 20s ka. Mas alam mo kung ano ang gusto mo. At napakalaga niyan. Kasi maraming yumaman, hindi dahil sila ang pinakanauna, kundi dahil tumagal sila. Maraming successful entrepreneurs ang sumikat pagkatapos ng 35 years old. Hindi sila late, ready lang sila. Minsan kasi, hindi bilis ang kulang, consistency. Alam mo kung anong mas delikado kaysa maging late? Yung hindi ka magsimula. Isipin mo, kung lagi mong sasabihin, hihintayin ko muna, next year, ganun ulit. Hanggang 5 taon nang lumipas, wala pa rin nagbago. Real talk, hindi ka tinatalo ng edad, tinatalo ka ng procrastination. Naalala ko rin yung panahon na feeling ko nahuli ako. Maraming tao ang mas malaki ang kinikita, mas magaganda ang setup, mas mabilis ang progress, pero na-realize ko, hindi ko kontrolado ang timeline nila. Ang kaya kong kontrolin, yung ginagawa ko araw-araw. Doon nagsimulang magbago ang mindset ko. Unti-unti, hindi overnight. Kung nasa 30s ka, unahin mong gumawa ng emergency fund. Magbayad ng utang kung meron. Matutong mag-budget. Pagkatapos, saka ka maghanap ng paraan para palaguin ang pera. Kahit 100, 200 kada linggo, mukhang maliit. Pero ang habit, mas mahalaga kaysa malaking halaga na isang beses lang. Hindi mo kailangan maging mayaman agad. Kailangan mo lang maging consistent. Dito pumapasok ang isang option. Hindi ito magic. Hindi rin guaranteed. Pero isa ito sa mga bagay na pinag-aaralan ko. Crypto. Hindi para yumaman bukas. Hindi para tumaya. Kundi bilang isa sa maraming investment option. Marami ang pumapasok dahil gusto ng mabilis ang kita. Pero para sa akin, mas importante ang pagbuo ng habit. Halimbawa, yung dating nagagastos mo na 100 sa impulsive buying. Paano kung minsan, iniipon mo naman? Kapag handa ka na, pwede mong pag-aralin yung DCA o dollar cost averaging. Ibig sabihin, regular ka nag-i-invest ang maliit na halaga. Hindi hinuhulaan ng perfect timing. Hindi ito para sa lahat at may risk pa rin. Kaya mahalaga mag-aral muna bago pumasok sa kahit anong investment. Kung may gusto akong sabihin sa lahat ng trentahin ngayon, ito yon. Hindi ka pa huli. Late lang kung tumigil ka ng matuto. Late lang kung sumuko ka ng hindi pa nagsisimula. Habang humihinga ka, may pagkakataon kang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kaya gusto kong itanong, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsimula ulit ngayon, anong unang babaguhin mo? Comment mo dyan sa baba. Baka makatulong din ang sagot mo sa ibang manonood. Kung gusto mo pa ng maraming content tungkol sa tamang pag-aawak ng pera, investing mindset at crypto para sa mga baguhan, subscribe ka lang dito sa aking channel para sabay-sabay tayong matuto. Game on!